Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas nating mahal. Ako po si Ka Eric at kasama ko ngayon ang ating special partner for the episode na kanyang binigyan ng pagkakataon na makasama sa programang ito, si Attorney Marlon Bosantog, ang kampyon ng pamayanang katutubo at mga tribo at kampyon sa karapatan ng sambayan ng Pilipino. At si Ma'am Lorraine po ay pwedeng magbalik anytime pagkatapos po siya ay magpapahinga lang at makapag-recharge. We're expecting her to get back sa Pilipinas nating mahal. So, Attorney Marlon, welcome at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak na maging bahagi po dito sa ating programang Pilipinas nating mahal. Ang pagbati po ninyo sa ating sambayan ng Pilipino. Naimbag nga agsapa tayo amin, kadagita viewers tayo from Luzon, Visayas, in Mindanao, kadagita farmers iti Benguet, Vizcaya, and Ifugao, and the rest of the Cordilleras nga tataket bisi-bisi dang agbomba kinagsarado ta panagtutudo manen. It's been a privilege to be a part of Pilipinas nating mahal, laban kasamang bayan for quite a time, especially during our earlier times sa NTFL, ka Eric. So for me, this is not really new. Was just part of our ongoing advocacy. Naimbag nga agsapo tayo amin, magandang umaga po sa ating lahat, Pilipinas nating mahal. Ayun, maraming salamat Attorney Marlon, and hindi po namin makakalimutan na sa panahon po na binubuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, isa po kayo sa mga unang abogado ng gobyerno na tumindig para palakasin ang Legal Cooperation Cluster to provide legal support as well as pagpapalakas ng ating kampanya sa peace, law enforcement, and development cluster laban sa CPP, NPA, NDF. At dahil dyan, naging kasama ka po namin na kaming mga dating kadre at mga rebelde sa pagbubuo ng isang malakas at matatag na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na ang kanyang mga success ay naabot at ngayon ay pinagpapatuloy sa kasalukuyang administrasyon. Sa pagsisimula po natin, Attorney, we would like to announce sa ating mga kapanalig at mga taga-subaybay ng Pilipinas nating mahal na maya-maya po ay makakasama natin ang leader at coordinator ng grupong binuo sa gitna ng protesta sa Senado, ang Marcos Resign Movement. Maya-maya lang po ay ini-establish natin ang contact kay Miss Double V, kay Miss Vivian Velez. Pero bago ang lahat, mga kapanalig at mga kasama sa Pilipinas nating mahal, tunghayan po natin muna ang ulat na ito sa ating pagsisimula ng talakayan with Attorney Bosantog. Itong ating environment today, hindi ka nakakasigurado kung ano ang ganti ng administrasyon. Nakita na natin yan. Yung pattern na yun, nakakabahala. Ito ang reaksyon ng political strategist sa si Professor Malu Tequia sa panayam ng SMN News kaugnay sa investigasyon ng Senado hinggil sa issue ng PIDEA leaks. Sa hearing, pilit na sinisira ang kredibilidad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na siyang tumipa at pumirma sa nag-leak na pre-operations report noong 2012 kung saan target sa operasyon sino ay Senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, pilit na pinapaamin si Morales sa kanyang confidential informant, bagay na ayaw aminin ni Morales dahil sa posibleng niya itong gantihan at patayin. Hinakaan naman ni Tequia ang paninindigan ni Morales sa kabila ng mga pinagdadaanan nito ngayon. Maaalala na ilan sa mga bumangga sa kasalukuyang administrasyon ay naalis sa pwesto at nakaranas ng panggigipit. Kabilang dyan si Cagayan Governor Manuel Mamba na naalis sa pwesto, Davao del Norte Governor Edwin Hubahib at Cebu City Mayor Mike Rama na pinatawan ng preventive suspension matapos magsagawa ng maisog rally sa kani-kanilang mga lugar. Gayon din ang nangyari sa SMNI na nahaharap ngayon sa indefinite suspension mula sa National Telecommunications Commission. Tingin tuloy ni Tequia, Walang declaration ng martial law, pero unti-unting sinisikil ang ating karapatan. So, yun ang nakakalungkot. samantala upang matulukan na ang PIDEA leaks at kung gumagamit nga ba ng illegal na droga si Marcos Jr., hinamon ni Tequia ang Pangulo na magpa-hair follicle drug test. I think the President should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the President to take that hair follicle test. Dagdag pa nito, nagdudulot ng pagdududa sa publiko ang mga pasya ng Pangulo dahil sa drug issue nito. Yun ang doubt ng tao eh.
Kasi kung ikay gumagamit pa ng cocaine, anong impact nun sa isang pangulo? Yun eh. Yun yung namimiss. Hindi dapat tawanan dahil yun ay personal na bagay na kailangan mong pakinggan at gawin dahil ang taong bayan ang nagsasabi. Sa huli, naniniwala ang veteranang si Tikia na hindi makakausad ang Pilipinas sa estado nito ngayon kung pilit na tatanggi ang Pangulo na harapin ang drug issue nito. Ayun. Mga kababayan, nakita po natin ang pahayag at ang analysis ng isang social and political analyst, si Professor Malotikia. At yan po ang magiging simula ng ating talakayan, Atty. Marlon Bosantog, dahil kasama na natin ngayon sa ating linya via Zoom si Miss Vivian Velez. Kilala po ito sa Philippine movie industry, pero kilala din po siya na social advocate and crusader for good governance and for defending democracy. Miss Vivian Velez, welcome po sa programang Pilipinas Nating Mahal. Ako po si Ka Eric, kasama ninyo ngayon with Atty. Marlon Bosantog. Magandang umaga sa lahat at naimbag nga sapa, sabi nga ni Atty. Marlon. Ayun. Ma'am Vivian Velez, na tunghayan po ninyo ang naging pahayag ni Professor Malotikia at gusto naming itanong sa iyo ito. Yung kanyang mga pagtingin na lumalala, ang pagiging nahihiwalay or isolation of the Marcos administration at the early set ng kanyang panunungkulan sa kanyang termino na 6 na taon, napaaga ang kanyang pagkahiwalay sa malawak na hanay ng mamamayan on various issues that really are now confronting the integrity of the office of the President, lalo na ang PDLX. Bakit po nabuo ang Marcos Resign Movement at ano po ang layunin nito at sino-sino po ang gustong hamigin nito para magkaroon ng isang daluyong ng pagkilos ng mamamayan na ngayon lang natin nakita at least more than 20 years na magkaroon ng ERAP Resign Movement noong year 2000. Miss Vivian Velez. Yes, sa sinabi nga ni Malutikia kanina, no, tama po yun at madadagdagan pa natin, ano, dahil as we know, the list will go on and on. Marami pong nasa listahan po ng Marcos Resign Movement. Ito po kasi binubuo, no, ng mga individuals and different groups from various sectors and communities. So, you know, we have come together to express yung concern namin about the current state of the nation. Naniniwala kami na Marcos Jr. lacks the competence to govern the Philippines effectively, no? And it's not fit for the role of president in our country. So ang appeal po namin is to respectfully ask President Marcos Jr. to step down. At ito po ay talagang sigaw na po ng taong bayan. At kami naman po ay reflection din, no? Yung bumubuo ng grupo na itong Marcos Resign Movement, na talagang kailangan na po talaga siya mag-resign dahil sa maraming violations na ginagawa ng administrasyon na ito. Okay. So, sa tingin ninyo, Ma'am Vivian Velez, ang mga nangyayaring iskandalo sa involvement sa droga ng presidente na nauna nang nai-release sa iba pang mga platforms bago po ang Senate Committee hearing sa PDLX, at pangalawa, itong kanyang napakadelikado na mga pahayag na nagbabadya ng digmaan at napipintong konflikto all out sa China at iba pang mga issues related sa integrity at sa kanyang competence bilang Pangulo. Sa tingin nyo, napapanahon po ang panawagang Marcos Resign Now? At ito po ba ay sa tingin ninyo karampatang tugon sa silent but actually bumubukal na kasaluubin ng sambayan ng Pilipino? How would you like to react to that? Alam mo itong illegal drug use of our president, napaka-serious na allegations na kailangan kasing harapin niya. Ang problema kasi hindi niya hinaharap, no? Noong pa naman eleksyon na marami nang nagsasabi, no, na gumagamit ang ating presidente ng illegal drugs, no? Pero napagbigyan pa rin siya ng taong bayan at hinalal siya bilang Pangulo, no? Pero sa nangyayari ngayon, 2 years in his term, talagang parang nagpapakatotoo
yung mga hinala ng tao. And of course, alam naman po natin yung mga nangyayari na mga violations, you know, yung mga constitutional rights ng mga taong bayan. Andiyan na yung rights to assembly, no? Yan, talagang pinipilit niya na hindi mangyari. And of course, yung freedom of speech and expression. Alam na natin kung ano nangyari sa SMNI. And who is afraid of SMNI? Yan nga yung tanong ng mga tao, bakit, no? Bakit sinusupil, no, ang ating mga boses? So, yung allegations about illegal drug use ng ating presidente, bakit hanggang ngayon, 2 years na yan na talagang sinasabi natin na harapin niya, no? So ngayon, etong sa Senado, nagpapasalamat kami at napagbigyan, ano, na i-hear or to start the investigations if it's true, no? Pero ganun pa man, syempre marami pa rin naghahadlang at alam naman natin na kung saan nanggagaling, no? May mga senador tayo na pumipigil, no, sa investigations na ito. At sinasabi nga nilang fake news. Kaya nga iniimbestigahan natin, di ba? Klaro. Para malaman natin kung fake news ba ito or hindi, di ba? Tama. So, sa ngayon, ang sinasabi naman ng Senado, ang sinasabi ni Senator Bato, na hindi fabricated yung mga documents na lumalabas na isiniwalat ni Jonathan Morales. And so, what does it mean? So, where do we go from here? Yung allegations kasi ng drug use ng isang Pangulo, maraming implications and consequences Unang-una yung national security natin. Is he in the right frame of mind to, you know, to make decisions, critical decisions for our country? Sa ngayon, sa nakikita natin, dahil parang natatakot sila, no, na pinipigilan nila ang mga boses ng taong bayan. Ano ang ibig sabihin nun? May katotohanan ba? Kasi kung walang katotohanan ito, hindi mo dapat pigilan ang mga tao na magsalita. And prove it. Exactly. Ma'am Vivian, thank you for your answers. Ipasa ko muna kay Attorney Marlon Bosantog for his interaction sa inyo. Yes, yung sa akin lang, I would like, hindi ako magtatanong because I actually share the same sentiment with Ma'am Vivian. Ang nakita ko ngayon is we have a castrated Senate. Okay? Wala talagang balls ang Senate natin ngayon sa totoo lang. Ano naman to, di ba vlog naman to? So, hindi naman to covered ng ano. So, ang sa totoo lang is nakikita mo there's only one. But, kasi napanood ko yung interview ni Bato after, sabi niya, bakit ako nag-iisa na lang? Why is this issue? Parang ako lang yung importante lang sa akin. Yung issue, yung iba is not. Kasi ang tingin ko dyan, kahit walang credibility si Morales, kahit sabi natin na sinungaling niyang tao, nakapagsinungaling niyang tao, and then magbibigay ka ng mga magka-counter sa kanya na mga kwento niya, mga puro kasinungalingan. That's not the issue at hand. Yeah. That's not the issue at hand. Ang issue dito is the elephant in the room for the Senate to tackle is whether or not our president has the competence to lead the country. And you cannot say that he has the competence if he is being accused of using illegal drugs. Yun. Now, we have a document that shows na there's supposed to be an operation against him in 2012, no? So, bakit ka magbibigay ng mga halimbawa sina General Dionisio and si Kakdak. and all those people, wala naman silang personal information regarding that document. Yeah. Ang may personal information regarding that document is the person who executed it, which is si Morales. At pinirmahan niya, Attorney Marlon. Yes. Nirecognize niya yung dokumento na yun. Sabi natin na sinungaling siya kasi dinidinay ngayon ng PDEA, PDEA. di ba? So you look at the veracity of the document by looking at other sources of information that has something to do with the document. Correct. You started well with having Maricel Soriano, di ba? Kasi andun din siya sa document. Na inamin niya na siya may-ari ng kondo. No? Next is that there's a sinumpang salaysay. Yeah. The sinumpang salaysay has been notarized accordingly. So you ask the lawyer of PDEA, kasi yung document na sinasubmit yan sa clerk of court, no, sa kung saan man nakakuha ng notarial commission yung lawyer na yan. That is now a public document. You look at the sources of this document. Wag kang magparada ng kahit kung sino-sino mga tao dito, no. It has nothing to do because they have nothing to do with the execution of the document. So you have to ask the Senate right here and right now. What issue is important to you? The credibility of Morales or the issue of the authenticity of the document? Because nalilihis na tayo. Pakialam natin kay Morales, sabihin tanggal natin si Morales sa picture. What remains to be is the document. Yeah. Miss Vivian Velez, your reaction Yes. doon sa binabanggit ni Attorney Bosantog that the principal issue is the message of Morales, not the messenger who is Morales. At ito po ang pilit na binubusalan,
pilit po na pinapari, pilit po ito na pinagtatakpan at ini-ignore no less than the President himself and the President's men like Jingo Estrada, Chis Escudero, nakikita natin na ini-ignore nila ito, ang mensahe at umaatake sa mensahero. Your reaction, Ms. Vivian Velez? Well, alam nyo, hindi naman tayo lawyer, ano? Ordinaryong citizen lang tayo. Pero naiintindihan natin ang batas. At ito yung nakikita natin talaga. Very glaring, no? At pati yung pagtatanong ni Senador Jingo Estrada na pinagtatawanan na nga siya ng mga taong bayan dahil siya ay isang convicted, no? And talagang yung character assassination, no, na ginagawa niya kay Jonathan Morales, no. So sa tingin namin, kahit kami ay hindi nga lawyer at hindi kami masyado nakakaintindi sa batas, no, pero naiintindihan namin ang mga scenarios at saka nakikita namin, napapanood namin, napapakinggan namin ang mga usapin dyan sa Senadong yan. At kaya nga tayo nag-iimbestiga dahil para malaman ng taong bayan. At ang taong bayan naman na maghuhusga niyan hindi ba? Tama. So, napaka-importante na talagang baka akala po ng ating mga senador mga wala pong mga alam ang ating mga taong bayan at minsan nga na naiisip ko baka ang tingin ba nila sa atin mga bobo at mga tanga. So, yun ang aking observations. And of course, yung pinag-uusapan natin kasing drug use, isipin natin, okay, gumagamit ba siya or hindi gumagamit? Pero ang importante yung manifestations, no, nung kanyang governance, nung kung paano niya pinapatakbo ang ating gobyerno. Doon natin titignan kung ito ba addict daw ang sinasabi ng mga maraming nagsasabi na siya ay gumagamit ng illegal drugs. Tignan naman natin kung anong mga ginagawa niya under his watch, 'di ba? Klaro. So doon mo ipagduduktong iduduktong mo ngayon kung ano yung mga ginagawa niya. May mga manifestations ba na talagang hindi siya fit, to be the president of our country. Yeah. Which Yun. brings to the main issue, Ma'am Vivian, kung bakit nabuo ang Marcos Resign movement, Attorney Bosantog, is because it's already a principal and main question of failure of governance and failure of leadership. Nasabi mo, ito ang primary manifestation, obviously, ng correlated revelation sa Senate that he was and he is still might be into drug abuse until now. Ma'am Vivian, hold your line. And Attorney Bosantog, sa pagkatutunghayan natin itong isang panayam kay Attorney Sal Panelo, and then we will have the reaction of Ms. Vivian Velez and Attorney Bosantog. Tunghayan po natin ito. Ang pinaka-solusyon lang dyan sa kontrobersyang yan, yung nagbabagang yan at nag-aapoy na at lumalala, pasinungalingan mo. Sino nga bang makakalimot sa isinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong kung gumagamit ba siya ng illegal na droga? Kahit papano'y kasi inaasahan din ng publiko na tutugunan na ng maayos ni Marcos Jr. ang issue. Pero sa halip, tinawanan niya lang ito. Pangatlong beses na nga dinidinig ng Senado ang patungkol sa issue ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA leaks. Dito, marami nang nakalkal at naibunyag. Sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng komiteng dumidinig sa PDEA leaks, gigisahin niyang maigi si ex-PDEA agent Jonathan Morales na nauna nang tinawag na professional liar ni Marcos Jr. Sinabi pa nito, para daw jukebox si Morales dahil hulugan lang daw ito ng pera ay kakanta na ito. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi kumporme sa mga komento ni Marcos Jr. patungkol sa issue ng PDEA leaks, partikular na kay Morales. Puntahan natin yung sabi niya, you're a professional liar because you're facing a false testimony case in court. Naku, kaya sinabi kong ill-advised. Hindi kasi siya abogado Dahil kahit na meron kang pending case, calling somebody with a pending case of false testimony in court is misplaced. In fact, it pursues the constitutional presumption of innocence. Kasi hindi pa ho alam kung talagang ikaw ay nagkasala sa pagsisinungaling sa hukuman. Dinidinig pa lang po yun. At sa ngayon, inimbestigahan po natin yung kasong yan, hindi pa umuusad
Hindi pa nagsisimula. Wala pa. Magta-trial pa lang eh. Bukod sa mga nakabinbing kaso ni Morales ay mayroon na rin itong mga na-dismiss na kaso. Nilinaw din ni Atty. Panelo na ang mga revelasyon ng dating PDEA agent ay hindi naman nanggagaling lang sa kanyang sarili, kundi resulta ng isinagawa nitong investigasyon. Hindi naman ho siya inaakusahan eh. Si Morales ay nagkikwento lamang ng isang insidente kung saan bilang isang ahente ay siya ay nag-imbestiga ng isang informant. Kaugnay di umano sa mga kilalang tao sa showbiz at sa politika na palaging nagpupunta sa bahay ni Maricel Soriano at sila ay sumisingot o nagtitake ng mga prohibited drugs. Yun lang sinabi niya. So, parang mali yung sasabihin mong sinungaling ka. Nagkikwento lang ako, Mr. President, sasabihin sa inyo, hindi ako nagsasabi niyan. Inimbestigahan ko lang at inilagay ko lang, inilapat ko lang sa dokumento kung ano yung mga narinig ko. Sinabi pa ni Panelo, hindi sapat ang mga pahayag ni Marcos Jr. sa isyung ito. Hindi rin naman anya pwedeng hindi pag-usapan o magkaroon ng interes ang taong bayan sa usaping ito dahil direkta nitong tinutumbok ang mismong Pangulo ng bansa. Hindi po nakakahiya na aminin. Kaya mas mabuti na yung lumabas na yung katotohanan. Ayon kay Attorney Panelo, tutukan lang daw ni Morales ang isyong kinasasangkutan nito at huwag nang pasukin pa ang usaping politika, partikular ng Administrasyong Marcos Jr. Ang advice ko dyan kay Mr. Morales, you just concentrate on the circumstances surrounding the document which you prepared and which you signed. Huwag ka nang pumasok dyan sa politika. Masisira ka dyan. Hayaan mo ang taong bayan na humusga. Unang-una, 2 taon pa lang yan eh. So yung mga pangako niya, bibigyan mo siya ng 6 na taon. So, just focus on the document. Ayun. Ms. Vivian Velez, malinaw po ang naging pahayag ni former presidential spokesperson at naging chief presidential legal advisor to former President Rodrigo Duterte, Atty. Sal Panelo, na para sa kanya ill-advised legally si Pangulong Marcos for using ad hominem attack, yung personal attack kay Morales rather than seriously and with all sincerity and humility and transparency to address the real issue na nabibring up sa Senate hearing. Your reaction to that point? Ang dating sa akin baka naman talagang hindi nila mapatunayan na hindi totoo. Kasi kung merong talagang way of him really saying na talagang hindi totoo itong mga allegations niya ito, di dapat matagal yan ang napatunayan yan. So, in all of this, whatever, kung ano ang magiging kalabasan ng ating Senate hearing, nanood ang mga taong bayan, at syempre, dalawang panig ang ang winiweigh natin dito, no? At ang isa pang nakakabahala talaga, nagpapasalamat ako dito sa mga ganitong platforms, no? Kasi, nabibigyan ng dalawang panig, no? At napapakinggan ng mga taong bayan. At tayo naman ang maghuhusga, no? In the end, kung ano. Kasi alam naman natin, dyan sa Senado, medyo political dyan di ba? Alam naman natin na yung kung sino ang panig sa kung kanino. So, ang sa akin lang, nagpapasalamat din tayo na dahil kahit papano, hindi pa talaga kinikitil ang ating mga media, no? Kaya lang lately kasi medyo nabahala ako dun sa PCO na nag-join forces na with the giant social media, no? Yung mga companies ng Meta, which is Facebook, yung TikTok. So sabi nila to combat daw misinformation and disinformation. Talaga ba? Yun ba talaga ang purpose na yon? At syempre nakita rin natin ang First Lady na katabi ang chairman ng MTRCB, which censors our broadcasting, our radio, our television. So ano na bang nangyayari? So ngayon kumakapit ang mga taong bayan na makinig, no? Sa dalawang parte para tayong mag-weigh, no? Kung ano ba, totoo ba to or hindi totoo. Ayun. So sa ngayon, hindi naman napapatunayan ng ating Pangulo to say otherwise that he is not
an alleged illegal drug user. So, hindi natin alam, pero ang mga taong bayan, marami nagsasabi na nga, Marcos resign, bumaba ka na, magbitaw ka na, dahil ang feeling namin, hindi mo hinaharap ang mga problema. Klaro. Ma'am Vivian, magre-react si Atty. Bosantog before itong isa pang panayam tungkol sa binanggit ninyo sa maniobra ng Palasyo ng Malacanang, Office of the Presidential Commission, Communications Office, na mag-tie up for a possible operations para busalan ang operations ng social media platforms sa Pilipinas at mga social media users. Pero hold muna at may reaction Yes, lang si Atty. Bosantog. Ang issue kasi ng drug use ng President is not a simple personal issue for him alone to carry. It is a national issue that impacts the whole population, our way of governance and our way of living, even the perception of the people towards the government, the trust and confidence that we have to the law enforcement, lalo sa mga PDEA na ganyan. This is not the issue of Morales saka Nina, yung lahat ng taong present nila sa Senate. That's why the President owes to the people that there has to be an explanation kasi we have to be fair to the President. Inilik yan ng tao, 31 million ang nag-ilik sa kanya, nagbigay sa kanya ng trust and confidence to lead the country. And he's not just leading the country on his own, no. This mandate was given to him as an authority emanating from the people. So as long as he has that authority, we must respect that. Kahit wala kang respeto sa President, you have to respect the position because it's a position belonging to the people. Now, that position, meron siyang mga question mark at this point. Issue of competence, kasi lalo ngayon, ang issue natin, inflation, rising tension sa West Philippine Sea, sa mga prices, and everything else that comes with it, no? Sa mga gulay natin, smuggling, even drugs. So the question is that, these are the issues of the nation. Do we have the competence to lead the nation para mawala tayo sa mga issue na yan? So the issue of drugs, hindi yan belonging kay Morales. The people has to be given that answer na sabihin na, okay, we still trust this government. So yung hinihingi natin, how do we resolve this issue and put this issue to rest? Klaro. One way to do that is to have a Senate hearing na unbiased at makikita natin na the Senate actually tried their best to look at the issue at walang napatunayan. That would clear our President. If we cleared our President in a forum na unbiased talaga, then the trust of the people probably will say na, hindi na pala totoo. So, magalit tayo kina Morales, magalit tayo sa mga taong gustong sumira sa ating presidente. But you have to let the process, hindi mo dapat yung parang ginagawa ni na Jinggoy na hindi pa nag-uumpisa, tinitira mo na yung witness, di ba? Yeah. Let the process flow, attend yung mga ibang senators, show proper questions, no? Show yung mga precise and yung talagang ano ba, yung tanong na naghahanap ka ng katotohanan, hindi yung, ikaw ba, di ba may kaso ka noon, mga ganun, di ba? That person deserves a platform where he can be vilified or matanggalan siya ng credibility or matanggal sa kanya mga pagdududa. That is being given by Bato eh. Kaya lang, yung nga sabi ko kanina, ang mga senador natin parang walang ayaw i-handle yung issue. They don't want to touch the issue actually. Natingnan mo ibang senators. They do not want to answer the issue, yung elephant in the room is the president using drugs or not? No, they are not even talking about that. They're just simply talking about, Morales, di ba may kaso ka noon, di ba si Grace po and everything. For me, they are doing the nation a particular disservice. Yeah. The people deserves to know, the president deserves to know. No, Yeah. parang ganun. Miss Vivian Velez, karugtong doon sa binanggit ni Atty. Bosantog, hindi po maganda na mananatili sa mga informal channels of revelation like social media ang mabibigat na mga revelations na ibinabahagi ni Ginoong Morales. At dapat nga, magpasalamat ang Pangulo ng Bansa na ito ay nabibigyan ng kaliwanagan dapat sa Senado. Now, ang tanong namin sa iyo, Miss Vivian Velez, nandyan na po sa channel na ito. And yet, nakikita natin ang maniobra ng mga maraming senador, maliban na lang kay Senator Bato de la Rosa, ay ang pag-atake dito kay Morales rather than to ferret out the truth. Ngayon, may tanong kami sa iyo, Ms. Vivian Velez. You may explain your side on this. Ang mga resource persons na pinasok ni Ginong Jinggoy Estrada ay malinaw po na parang ang layunin ay exonerate na si Pangulong Marcos dahil biglang sumulpot itong mga doktor mula sa St. Luke at kanilang sinasabi na pinanindigan nila ang resulta ng drug test. Samantalang, yung source sana ng impormasyon na kasama doon sa target operation na si Maricel Soriano ay nirescue ni Jinggoy Estrada, and sorry to say, at mukhang ganun na rin ang ginawa ni Senator Robin Padilla doon, naintindihan natin isang industriya sila.
But I think marami sanang natanong pa kay Ms. Maricel Soriano tungkol sa kanyang involvement doon sa circumstansya na nare-reveal doon sa confidential informant na nagbigay ng affidavit or deposition kay Morales. Your reaction to that, Ms. Vivian Velez? Maiksi na lang siguro ang sagot ko dyan, ano? Kahit na anong shenanigans ang gawin nila at paikot-ikutin man nila yan, nanonood po ang taong bayan at hindi po bobo at tanga ang mga taong bayan. Nakaka-insulto po kasi na paikot-ikutin nila kung paano nila ginagawa, no, para busalan. At yung sa investigations, no, alam naman po natin, ano, at may mga pananakot pa, no, na talagang mga pinapasok na mga, sabihin na natin, na may mga surprise na na mag-witness pa, no, para lang sa character assassination and all, no. So yun lang, nanonood kami at sabi nga natin na at the end of the day, nakikita naman nating lahat at napapakinggan natin ang lahat ng mga sinasabi ng mga senador at yung mga kilos nila. Alam po natin yan. You're on point, Ms. Vivian Velez, sa pagsasabi na ang maghahatol at gagawa ng paghuhukom sa mga nangyayaring ito, gaano man katindi ang mga pag-atake sa mensahero, ang mensahe kapag lumabas, ang katotohanan will always have its own way of coming out in the open. And you cannot prevent people from embracing the truth and making a decision about that. Thank you for that point on sharp, Ms. Vivian Velez. Puntahan natin itong isa pang ulat tungkol sa binanggit mo na nakakabahala. First time natin nakita that a high office at the Office of the President, PCO, Presidential Communications Office, ay nagbibigay ng babala na yung mga disinformation, misinformation, hindi pa tinukoy. Mga vloggers ang tinutukoy nyo like Maharlika, Banatbay, at mga grupo, Pilipinas Nating Mahal, lahat. At pati yung mga platform na nag-i-interview kay Ms. Vivian Velez. Yun ang target nyo na tinatawag nyo pang disinformation or misinformation. Tunghayan natin ito, ang nakakabahalang mga galawan na pang-authoritarian style of leadership or governance. Okay, inaayos natin. Ms. Vivian, gaano kabigat itong ganitong pag nagkaroon ng regulatory interventions, also equivalent to censorship, ang Meta sa Facebook, ang Google sa YouTube, ang TikTok, at pati pa ang iba pa mga platform like ang X at iba pa na kinakausap ng Office of the President. How dangerous would that be to send a very, very clear signal na without declaring a martial law, there will be real authoritarian rule in the Philippines under a Marcos Jr. government? How dangerous would that be to the fundamental rights of the people, Ms. Vivian Velez? Well, doon na nga tayo papunta, di ba? I mean, when they shut down SMNI, that gave a chilling effect, no? At lalong-lalo na ang last name mo ay Marcos. Alam naman natin kung anong nangyari dyan, no? Alam natin kung anong nangyari noong 70s and noong 80s, no? Una nilang talagang shutdown is ang media platforms, Tama. no? So ngayon, meron na tayong social media which is very good. It was a welcome platforms kasi talagang nabibigyan ng boses sa mga taong bayan. At hindi lang mainstream media na tinatawag na, well, may mga alleged na bayaran lang naman din, no? At kung sino ang highest bidder, yun lang ang mga lalabas, no? Ngayon, may social media na tayo at ang mga taong bayan ay nabigyan ng boses. Alam naman natin yan, ano? Anong ginawa ng ating present administration at nakipag-ugnayan na sila dito sa mga social media giants na sinasabi natin. So, anong ibig sabihin nito? Sino ang magse-censor at magsasabi na disinformation o misinformation ang sinasabi mo? So, sino? Tama. At pwede ka bang mag-appeal? Mag-a-appeal ka siguro, solo-solo tayo mag-a-appeal, hindi natin nalalaman. Sino ang huhusga? Okay, Tama. so ngayon, saan papunta ito? Iisa lang ang ibig sabihin nito, di ba? They're trying to shut down everyone kung sino yung
hindi pumupuri at bumabati ko sa administrasyon. Yun lang ang ibig sabihin nun. So paano? Ano ang laban ng tao? Hindi na rin tayo pwedeng, kumbaga, sinusupil na rin ang ating rights to assembly. Okay? So paano ngayon? So saan natin nilalabas sa mga boses natin? So Yes. paano tayo babatikos kung merong ginagawa ang ating gobyerno na hindi tama? Tama. Magandang punto yung binahagi mo, Miss Vivian Velez. Kukuha na natin ng perspektiba ang isang abogado na nagtatanggol ng karapatan ng mamamayan. Attorney Bosantog, you were saying before we got on board sa Pilipinas Ating Mahal na ito ay nakakabahala sapagkat ito'y pambubusal sa mga batayang karapatang nakasaad sa konstitusyon na hindi dapat nilalabag ng gobyerno. Bagkus dapat nirerespeto at ginagarantiya na ito'y ipagkaloob at gawin ng tama na ma-enjoy ng mamamayan. Go ahead po. Sa Constitution natin, ang sabi, we should not pass a law abridging the freedom of speech, of assembly, of expression, of speech. No, ibig sabihin tayo pwedeng maggawa ng mga batas na nagde-define ng parameters kung ano ang freedom of speech. And for the longest time in history, whether it's kahit anong bansa man yan, kasi tama yung sinasabi ni Ma'am Vivian you have to provide parameters na para sabihin ito, misinformation or disinformation. Paano pag opinion mo lang to, no, di ba? And the parameters for the creation of what constitute freedom of speech, hindi mo yan mabibigyan, no? Yeah. It has been a long legal battle to come up with a real definition to say that this speech should be censured or not. Hindi mo yan magagawa, no? So, ang sinasabi nila na whether or not they would like to come up with parameters in order to censor this information, medyo that for me is a long battle. No? It Yeah. could be easily assailed by anybody. And because of that, legally, the recourse should be to go to Supreme Court? Depende naman kasi kung ano yung pinag-agrihan nila. No? And the agreement must be transparent. Yes, it must be transparent because it affects our right. Kung halimbawa, nagbigay tayo ng opinion na ganito at biglang nawala yan, ang unang tanong dito, ang Facebook personal account ba natin is ano sa atin? Is it owned by Meta? Or is it owned by us? Or we are just simply using the platform? So we don't have personal ownership, so pwede lang i-shutdown at any given time. Which ginagawa nila? Which ginagawa nila. Ng Ngayon, Meta. kasi meron silang sariling community standards na pina-follow. These are now the gray areas na pwede nating tanungin, ano ba talagang participation ng public in the utility of social media? Diba? Yung mga account na ginawa mo, ganyan. And what is the participation of the government in the regulations of these particular social media accounts? Kasi, halimbawa, they may use it for this administration, but what if they will use it again in the next administration? It's a continuing question na it's a different times now. No? Hindi na tayong sinasabi na tumatayo sa mga traditional media na pwedeng i-restrict yung mga natin, yung mga radio frequency na parang ginawa nila sa It's a different times now. Saka yung mga SOCMED na yan, it is transboundary. No? It has no borders actually. Yeah, because it is a worldwide broadcast. Yes. And how do we do that? No? Yes. Pero okay lang sa akin. The way I see it, if they think that they are in the position to battle misinformation and disinformation, because we know that it's also a truth na yung SOCMED ginagamit pang scam, no? May ganong downside din yan. If they can use it in order to nullify these nefarious activities in SOCMED, then good. But if they use it in order to go against the critics of the government, then okay rin lang, no? Okay rin lang. Okay, because they are showing their true colors At ang resulta niyan, Ang tanong is, would the country allow it? would the people accept it Yes. simply in silence? Kasi kung inaccept naman ng tao na sabi ng government, huwag mong sabihin yan, that is disinformation, is misinformation, sabi ng tao, okay, hindi na ako magsasalta. Then, sabi nga na, this is just the government that deserve. We are the government that we deserve. Yeah. So if the people will not say, of course I will not allow that, they will not allow it. Yeah. Miss Vivian Velez, for your reaction po, gaano kahalaga ang pagbubuo ng malawak na partisipasyon ng mamamayang Pilipino in this very apparent use of authoritarian rule type of model of governance under Marcos Jr.? Gaano kahalaga ang Marcos Resign movement as a catalyst that will awaken the people's resistance bago pa mangyari ang pagsagpang at pagsakmal sa mga karapatang sagrado sa ating mga mamamayan? Napaka-importante po kasi alam naman natin pagka nagbibigay tayo ng protesta,
at lalong-lalo na sa Marcos administration na ito. Importante po na malaman ng isa't isa na hindi ka nag-iisa. Kasi yung Marcos movement na tinatawagan natin at nagsama-sama ang mga grupo, nagbibigay po ng lakas ng loob at nagbibigay ng karapatan, no, sa bawat isa sa mga kagrupo ng Marcos Resign na kung nailuklok natin ang isang pangulo at alam naman po natin na hindi niya nagagampanan ang kanyang pamumuno, ang taong bayan merong karapatan na sabihin sa ating Pangulo na kung hindi mo kayang mamuno, kailangan magbitaw ka sa iyong posisyon. At yun na nga yung napapag-usapan natin dito, it all boils down to public trust. Is it irreversible sa mga nangyayari ngayon? 2 years pa lang siya, sabi na nga natin, 2 taon pa lang siya sa posisyon. Pero ganito na ang nangyayari sa ating bansa. Is it irreversible? Meron pa bang magagawa ang ating presidente? Siyempre, tinanong din namin yan sa mga sarili namin. Matagal na, no? Siguro 6 months to even last year, marami nang bumabatikos kasi parang ang feeling namin itong gobyernong to hindi nakikinig sa taong bayan. Yun ang problema, hindi siya nakikinig. Ang dami na, yung mga foreign trips niya, marami nagtatanong, kasi taxpayers money yan, ano? Paano mo ginagastos ito? Nasaan na yung mga investments na pangako mo na papasok, no? Namuno siya sa Department of Agriculture. Anong nagawa niya? Na-solve ba niya ang agri-smuggling? Hindi niya na-solve. Tayo pa rin ang highest rice importation in the world, no? Yeah, tama. Paano yung mga exports natin? It's diminishing and diminishing yung ating mga exports. And tapos, yung ating mga imports naman, padami ng padami. So, paano? Saan tayo pupulutin yan? At nakatulong ba siya sa mga farmers, no? Ang dami pa kasi the list goes on and on. So, para sa amin, wala na wala nang, it's reversible. At saka, okay, sabi natin, meron bang reconciliation? Kasi nakikita na natin, ang polarization, no, ng mga taong bayan. May tinanong sa interview, si Kato Nying, tinanong ang ating First Lady dun sa kanyang interview. Meron pa bang reconciliation na pwedeng mangyari, between Sara, mga Dutertes, at sa inyo? Ano sabi ng First Lady? Wala na bad shot Bad na siya shot na siya sa sa akin. akin. Oo. So anong ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation? Hindi na ito pwedeng ma-patch up? Tinatanong ko nga ang sarili namin dito sa movement na ito, paano ba nag-umpisa? Saan nag-umpisa? Kasi may campaign ng Unity Team, di ba? Meron silang plataforma na i-unite nila ang bansa. Nangyari ba? Hindi. So kabaliktaran ang mga nangyayari. So yun, napaka-importante na mag-voice out at kami naman we will not surrender dun sa mga abuses ng Marcos administration. Klaro. So, Ma'am, may tanong kami sa iyo. Bago ang reaksyon ni Atty. Bosantog sa tanong na ito, unahin muna namin kayo. Nagsasabi sila na the call for Marcos resignation is premature as it is designed to destabilize the government. Ang linya ng destabilisasyon ay inihayag ni former Senator Antonio Trillanes. At gumagalaw siya talaga. Tinatarget niya ang mga SMNI, anchors sa programa, Atty. Harry Roque, leadership ng SMNI, at iniugnay niya ang SMNI kaparyo ni Lisa Marcos at nila Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos sa mga Duterte as a machinery to attack the administration. So do you think, hindi kukulayan, expected natin yun, but the people are watching us. Paano po ninyo ihahanay sa pananaw ng taong bayan na ang Marcos Resign movement is not destabilization and it is not premature but rather timely as an initiative of the people? Go ahead po, Ms. Vivian Velez. Marami nga tayong mga kura-kura, mga opinions, na nagsasabi kasi pinapakinggan din naman natin yung mga the other side, na pwede natin sabihin kasi parang ngayon kasi tumatayo tayong opposition di ba?
sa present administration. Sinasabi nga nila baka naman kasi Vice President Sara Duterte, kung just in case mag-step down ng ating presidente, ang uupo dyan ang ating VP Sara Duterte. Umpisahan po natin sa umpisa. Alam naman po natin, even in the surveys, nangunguna si VP Sara Duterte as a presidential candidate noong 2022. Pwede naman siyang tumakbo, di ba, na presidente. Bakit kailangan dumaan tayo sa ganito? At siya nag-endorse kay Bongbong Marcos para maging Pangulo. So that is walang bearing yung ganong mga opinion. At ako naman, ang masasabi ko lang, hindi ba tumataas ang bilihin? 47% of the Filipinos right now, ang feeling nila, mahirap sila. Yan ang stat, yan ang lumalabas, no? At paano natin sinusolve itong ganitong problem? Meron bang ginagawa ang ating gobyerno? So, doon lang natin siguro tignan kung ano ang mga nangyayari sa ating mga paligid. Okay. At tayo na rin ang maghuhusga kung tama ba itong ginagawa namin na pinagbibitiw natin ang Pangulo. Okay, klaro. Attorney Marlon, the call for resignation is constitutional. Yes. As it is not an illegal call, neither does it make the call overthrowing the government the way the CPP, NPA, NDF, and the subversive and communist terrorist groups are dealing with their agenda. So do you think Yes. this is a valid call? At ang equivalent ba nito ay wala tayong problema kung susundin ng Pangulo ang call for resignation sapagkat kaya nga may Vice President, kaya dahil yan sa constitutional protection of succession in power na hindi mabakante ang ating gobyerno sakaling magkaroon ng failure of governance on the part of the President. Attorney Busantog, how do you like to explain that na hindi po dapat ikatakot o ikabahala ng Armed Forces of the Philippines o naman sa security sector that the Marcos Resign movement led by the group of Ms. Vivian Velez right now will be equivalent and tantamount to destabilization or equivalent to overthrowing the government? Please, your views on that. The stronger the opposition, the stronger the democracy. Correct. It is a part and parcel of your leadership that you have to deal with opposition each and every day of your governance. Ang governance na walang opposition is autocracy. Autocracy. Yes. Exactly. So ibig sabihin, this resign movements, this call for resignation is a conscience call. You must expect that because it will make you re-examine your policies. Bakit nila ako pinag-resign? Dahil daw tumataas ang bilihin. Tumataas nga ba ang bilihin? Totoo. Oh, di ba? Bakit nila ako pinag-resign? Kasi wala silang tiwala sa akin. Kasi feeling ng tao gumagamit ako ng illegal drugs. Am I? So I have to show the people. It is a conscience call every day to show the people that you are worthy to be the leader of the nation. Which is a You collective cannot- right of the people to call on the President. You cannot demand the people to stay silent and just agree on your policies. Tama. You must demand from the people to examine your policies, and you must demand from the people to call your resignation when they think that you are no longer fit to be in power. That is a part of your leadership mantra. That is a part of democracy. Sa ibang mga bansa na gumagamit ng parliamentary system, hindi mo kailangan ng mga itong resign movement. If the people no longer feel na hindi ka karapat-dapat, trust and confidence, papalitan na yung prime minister Vote nila. of no confidence in the Yes. parliament, you will be removed. Yes. Which is Correct. part of governance. Bakit ka natatakot na sabihin ka ng tao na bumaba ka dyan sa pwesto? Diba? It should be a conscience call for you to do better. What do you mean by conscience call, please? Para maintindihan ng taong bayan, why is the resign movement or the resign call from the people is a conscience call to the President? Look at this. Binoto ka ng the highest in the history of the Philippines na nagtiwala sila sa yun. Ngayon, bakit may mga sector na pinabababa ka? Ano ba yung rason kung bakit ka pinabababa? For example, the rising cost of rice or all the prices across the board. Bakit hindi mo sagutin? Magbigay ka ng policy that will answer this misgivings from the people. You should reassure the people that you are doing something good. And this policy will help solve that problem because yung pagtaas ng presyo ng mga bigas, for example, is something that is close to their heart. Araw-araw silang bumibili ng bigas. Exactly. Hindi naman sila mayayaman na katulad nila, di ba? Tama. They are not part of the elite system of the government. Yung mga tao na
doon sa rising cost ng halimbawa, mga ulam natin, mga ganyan, mga gulay. Why is it important to them? And Attorney Marlon, maagaw lang kita ng konti. No less than Ms. Vivian Velez, the Philippine Statistics Authority admitted that there are more than 10 million Filipinos ang nakakaranas ng gutom araw-araw. And then the rising unemployment. Yes, isa pa yan. These are ordinary problems of the nation. Kung natakot ka lang sa biglang resign movement dahil dyan din, it shows your competence, how competent you are. Now we understand. Yeah. Ms. Vivian Velez, final question on our end. Kasi alam namin, may mga schedule din po kayong aasikasuhin. Napakagandang pagkakataon po itong binuksan ninyo ang Marcos Resign Movement. At binanggit nga ang definition ni Attorney Marlon Bosantog, it's a conscience call on the President coming from the collective will and collective criticism of the people. Do you believe so? That the President should listen to that? And do you think he is still capable to redeem himself and reform and restore confidence and trust by the people to his leadership? Ms. Vivian Velez. Paano ba natin sasagutin to? Point of no return na yata ito di ba? Masyado nang nagalit ang mga tao, no? At yun nga, yung public trust, napaka-importante yon. At instead of, yun nga, ang sabi nga ni Attorney Marlon, in addressing the problems na sinasabi natin sa kanila, no? Hindi nagagawa ng paraan. So, para sa amin, as I said, no, parang irreversible na, no, yung ating panawagan. So, and yun nga, siguro bigyan niyo ako ng pagkakataon, no, para sa panawagan na samahan sana kami ng ating panawagan ang asking President Marcos Jr. to step down and resign. And let's rally together to protect and defend the Constitution. Claro. Ms. Vivian Velez, may huling katanungan lang na ipinasa sa amin. If you won't mind, itatanong daw nila ito. Pero ano, Sige, before yung katanungan na ipinasa. Attorney Bosantog, please your reaction. I would like lang to extend my appreciation kay Ma'am Vivian. Kasi during the time that I was, I think, in Caraga region, she interviewed me actually and we spoke about our magaling yan shared indigenous people's advocacy, and I think nakita ko yun. Yes, by giving us the platform to speak about indigenous peoples, it mainstreams our issues. Nakikita ng mga issue mga gusto namin sabihin sa mamamayan, and I'm thankful for this opportunity na binibigay sa amin noon. So gusto ko iparting sa kanya ang aking pasasalamat at kasama din pasasalamat ng mga indigenous peoples. Ma'am, your reaction sa gratitude ng katutubong pamayanan. At before po yung final, huli na talaga na tanong, Ma'am Vivian Velez, paano po daw ninyo napapanatili ang pagiging diwata na nagmamahal sa bansang Pilipinas at hindi lamang sa Paris? Ma'am Vivian Velez. Medyo dumadami yung puti ng buhok ko actually under the Marcos administration. So sana nga mag-step down na po siya para naman na guminhawa na naman ng ating bansa. Ayun, narinig po ninyo ang hindi kumukupas na parang diwata pa rin ang kanyang aura sa sambayan ng Pilipino, ngunit hindi na diwata sa showbiz, kundi diwata ng pagmamahal sa sambayan ng Pilipino para sa mabuting pamamahala at matinong pamumuno sa pamahalaan. Maraming salamat for your time, Ms. Vivian Velez, Marcos Resign Movement, Convener and National Coordinator. There you go. Attorney Marlon, napanood ko yung interview nyo ni Ms. Vivian Velez tungkol doon sa binabanggit mo na na-appreciate niya yung advocacy ninyo to defend, protect and develop the welfare and the rights of the indigenous people, at kung kaya siya ay sumuporta doon sa panawagan na dapat ang mga CPP, NPA, NDF palayasin talaga yan sa ancestral domain at itigil na ang kanilang pagwasak, pagpatay at pagdanak ng dugo sa hanay ng mga katutubong pamayanang pinagpapatay nila mga tribal leaders. Yes, gusto ko lang magbigay ng shout-out sa ating mga kapatid sa CPP, NP, NDF, no? Na ang tahimik ngayon. At nakikita po natin ang tinatawag na Marcos, CPP, NP, NDF, and the UIS Alliance. No? Nasaan na yung mga ipokritong mga tao na yan, di ba? Tinumbok mo. Kasi ngayon, nakikita natin in all administration, especially US policies, andyan sila sa street ngayon, bigla silang tahimik.
At nandyan yung specter of war, no? Na dinala dito yung mga EDCA and everything, biglang tahimik ang mga kasama natin dyan. Labas-labas naman kayo dyan, magpakita naman kayo dyan. At obvious, no? Minabanggit na Tony Bosantog. In-invite natin sila para explain nila ang kanilang side kung Yun. bakit nila ngayon minamahal ang US at minamahal yung administration na kung labanan nila noon, kala mo ano, no? Kung gamitin nila mura-murahin sa nila. propaganda, ano. So, can you explain your side? Tinatawagan natin ng Central Committee, kung sino man yung spokesperson nila doon, mag-guest sa Pilipinas nating mahal. Yes. Yan. At malinaw po, ang tinutumbok namin dito, malinaw na nagkakaroon ng conspiracy para po lokohin, manipulahin ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino sa mga grupong dati po ay nagkukunwaring tagapagtanggol ng demokrasya, tagapagsulong daw ng kapayapaan at pagbabago sa lipunan, subalit ngayon ay taginting ng pakikipagsabwatan at alam na kung bakit. Billions ang pera po na nakukuha nila sa kanilang pakikipagsabwatan through their party list operations na siyang nagiging daluyan ng linya ng conspiracy nila. At tama yung panawagan na yun. Saan po kayo titindig sa panahon na ang taong bayan na sabi niyong pinagtatanggol nyo, ngayon ay lumalaban para sa totoong demokrasya at mabuting pamumuno na kung saan kayo ay nagiging kasabwat dito sa ganyang problema na ibinubunga ng pagkagalit ngayon ng sambayanan. Pero bago lahat, Alam mo yan, sige. hindi yan titindig. Kasi alam mo, pera-pera lang ang mga yan. Ang CPP-NP, NDF, pera-pera lang ang mga yan. Kaya kung Pera. saan yung pera ngayon, kaya yung sinasabi lang sila daw ay fighting for our country, for the betterment of the country. This is just a prime example today. This moment in time, in history, makita mo kung saan sila nanggralil kung anong-anong issue at bigla silang natahimik. Kaya ang tanong ngayon natin is, sana wakasan na natin ang kanilang acts of terrorism by exposing to the country kung ano talaga ang totoo nilang kulay. No? Ang kulay ng CPP-NP, NDF is green. yan. Kulay ng pera. Oo. Dahil nga, kung may Communist Party of the Philippines, yun ang tawag nilang partido. Kung may partido, may partida. Ayun, ito po ang isa pang balita na tutunghayan natin at maya-maya po, before po ang pag-wrap up natin sa Pilipinas Nating Mahal episode for this portion ng ating talakayan, ay hihimay-himayin namin ni Atty. Bosantog ang tungkol po sa naging controversial na kolatilya na isinakay na desisyon ng Supreme Court dito sa Didoro CPP NPA NDA petition na ngayon ay sisimulang magkakaroon ng summary hearing and proceedings sa Iloilo at bukas po ay sasamahan ko ang aking mga dating kasamahang mga kadre to stand in behalf and in support of the government. Tunghayan muna natin ito, Atty. Bosantog, bagong talakayan na ito. Wala namang nilabag na batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging kampanya nito kontra illegal na droga sa kanyang administrasyon. Ayon kay dating PNP Chief, retired Police General Oscar Albayalde, tama ang pagpapatupad ng Duterte administration sa War on Drugs campaign para sugpuin ang naturang problema sa lipunan. Ito ang naging komento ni Albayalde sa gitna ng balitang paghahain umano ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC kay Duterte. Bukod kay Senador Ronald Bato de la Rosa, isa si Albayalde sa mga sinisilip na imbestigahan ng ICC. Nauna nang sinabi ni Albayalde na malinis ang kanyang konsensya kaya't handa siyang humarap sa investigasyon, pero hindi anya ang ICC ang dapat na magsagawa nito. Sa ngayon kasi posibleng magkaroon ng pagbabago sa pulisiya ng pamahalaang Marcos Jr. kaugnay ng pagpasok nito sa Pilipinas, lalo't hindi naman tayo miyembro nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, suportado ng pambansang pulisya ang pahayag ni dating Chief PNP Albayalde. Even prior President Duterte administration, it has always been the policy of the PNP to adhere to the tenets and letter of intent of our police operational procedure, and part of those adherence is the respect for human rights po. Batid rin ng PNP na wala rin silang nakikitang mali sa drug war campaign ni Pangulong Duterte, bagamat hindi rin sila nagkulang sa pagbibigay ng patas na investigasyon sa mga pulis na ginamit ang kanilang otoridad para abusuhin ang kanilang kapangyarihan. So kung may mga nalalabag po, ay hindi po ito pinagwawalang bahala ng PNP. Kung may mga pang-aabuso po, ang mismong PNP po ang nagkakastigo at nagdidisiplina po sa ating mga pulis po. At yung sinabi po ng ating dating Chief PNP ay he is in the best position
to express those statements because being a former chief PNP, siya mismo ang nagbibigay mismo ng mga utos sa ating mga kapulisan na sumunod at wag labagin yung kung ano yung mga nakalagay po sa ating mga police operational procedure at hanggang ngayon naman po, ayun po yung ating sinusunod po. Ayan po ninyo, iniulat po natin dito sa Pilipinas nating mahal Attorney Marlon sapagkat ito po ay ginagamit na parang sword of the Damocles, no? Yes. Damocles sword Yes. kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte group, lalo na sa kanya mga former PNP generals na tinatakot sila at ang isang agitator at mananakot ay si former Senator Trillanes at ang grupo ng CPP na ang tawag ay NUPL, National Union of Patakas Lawyers, no? Tagapagpatakas ng NPA, tagapagpiyansa ng NPA, at tagapagpalusot ng mga komunistang terorista, yung grupo nila, Attorney Cristina Conte, na kasabwat ng ICC sa ngayon. Attorney, sinasabi ni General Oscar Albayalde na sinunod nila ang mga operational procedures, requirements of law sa pagpapatupad ng law enforcement related to anti-drug war na inilunsad ni Pangulong Duterte sa termino niya. At kung may reklamo, sabi niya, iimbestigahan dito sa Pilipinas at handa kaming harapin. Bakit pa kailangang takutin kami ng ICC na wala namang legal personality o jurisdiction sa bansang Pilipinas sapagkat yan ay bogus na entity in as far as our own judicial processes and sovereign integrity as a republic. Attorney Bosantog. Sa totoo lang, kahit sa international community, the ICC has a lot of misgivings na mga issue rin ng competence, issue rin ng integrity, issue rin ng racism, for example. But usually ang ICC kasi it was created in response to yung mga war crimes, no? At usually nag-a-apply ang jurisdiction ng ICC pag sa mga situation na mga after war, mga ganyan, pagkandak ng ano. Kaya ang jurisdiction only comes in under two conditions. Number one, when the state is unwilling to prosecute the war criminal, or number two is crimes against humanity, or unwilling to do so. Unable or unwilling. So ang tanong ko ngayon dyan sa kung bakit nila pinipilit ang ICC is that, are we unable to prosecute Duterte? Takot ba talaga tayo sa kanya para i-prosecute natin siya under our own laws? Hindi pa tayo naniniwala sa kakayahan ng PNP, Prosecutorial Service at ating judiciary in order to come up with a fair and just trial to put him behind bars. So ibig sabihin, ang call ng ICC is a reflection on the competence of this administration. Are they not, being the executive department, competent enough to enforce our law even against a former president? That's why a call for the intercession of the ICC also begs the question, are you as a nation unable to prosecute Duterte? Bakit? Takot ka ba sa kanya? Are you afraid of him? Pangalawa, are you unwilling? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Bakit mo binibigay sa iba ang responsibility that you should be doing yourself? Yes. Na in fact, attorney, without any debate, functional ang ating mga judicial system, courts, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa Supreme Court, na pwede naman, as sinabi nga ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga former officials, bring it to court here in the country so we will be given our day in court under the due process and equal protection of law and under our own judicial system. Yes, tama po yun. Kasi hindi lang naman to, yung administration is just an administrator of the laws of the country, in the process of the country. So dapat sabihin sa atin ng administration na to, ang rason kung bakit natin binibigay ang jurisdiction sa ICC. What is the reason why we are unable and unwilling to prosecute him? Dapat pakita actually ng government na to show that they are when it comes to law enforcement, they are very strong. Decisive. I-prosecute mo siya under the laws of this country. Pero sa akin din, okay lang naman sa akin arestuhin ng ICC si Duterte. At Okay lang. sapagkat ang resulta niya, kayo Okay ng lang, bahala. oo. Nakamasid ang taong bayan dyan. Because it shows your competence. Ibig sabihin, you are incompetent pala to handle him kaya binibigay mo siya sa ibang jurisdiction. Which is a bogus entity to our country. Saan, di ba? Nag-withdraw pa tayo dyan. Yeah. Ngayon, kung gusto nila pumasok ulit sa ICC and they have Senator Bato be arrested, si former PNP Chief Albayalde be arrested, si former President Duterte be And arrested. even Inday Sara is isinasama sa imbestigahan. Yes. Let them be. I think that would define their foreign policy or on how to approach law enforcement. Let them be. So sa akin,
kasi kung si former president, wala na, sabi ko, feeling ko na meron siyang competence to defend himself. Yeah. And then si vice president, and then the people that I mentioned. So tingnan natin, this is just, not just an invocation on how our nation is running. Yeah. It's an invocation to us also as people, kasi we are watching. Yeah. Mga kababayan, babalikan lang namin ito. Thank you, Atty. Bosantog. Itong hakbang ng Office of the Presidential Communications Office na under the Office of the President at ipinangangalandakan nila na laganap daw ang disinformation, fake news, misinformation. At pag sinabi pong misinformation, ay ito po ay pwedeng hindi sinadya. Pag sinabing disinformation, sinasadya, pinagpaplanuhan. Yun pong basic na pagkakaiba. Pag fake news po, yan po ay oxymoron. With an emphasis to the moron. No? Hindi, biro lang. Oxymoron, ibig sabihin, pag news, it cannot be fake. Kasi news should be factual. Pag fake, yan ay tungkol sa mga alahas. No? Sa mga jewelry, pwede magkaroon ng fake jewelry. But fake news is an oxymoron. But nonetheless, itong tanong, sumambulat po ang ganitong panggulpi-digulat na announcement ng Office ng Presidential Communications Office ni Cheloy Garafel, ni Secretary Garafel, sa panahon po na tumitingkad ang social media platforms exposing ang mga katiwalian sa korupsyon, mga malgovernance, misgovernance, and scandals of drug abuse involving the President and ang kanyang pamamahala, ang kanyang administrasyon. Nakikita natin na ito'y hakbang para takutin, i-intimidate, busalan, o ano pa mang mga hakbang na very similar to Marcosian or authoritarian and dictatorial na mga hakbang. Attorney Marlon, bilang isang abogado na may training sa pangangalaga at pagtindig sa mga karapatan ng mamamayan, hindi lamang nakasaad sa batas, kundi orientasyon at doktrina ng inyong profesyon bilang tagapagtanggol o bilang isang manananggol. Attorney Bosanto, gaano po ka-controversial itong timing at ang motibo ng pagkikipagsabwatan sa Meta, sa Google and TikTok at iba pang social media platforms para i-anunsyo sa sambayanang Pilipino na mayroon nakasalang na pananagutan kayo at hahabulin namin kayo kapag kayo ay nagsiwalat ng mga impormasyong hindi kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap sa kasalukuyang gobyerno ng Marcos Jr. Attorney Bosanto. One of the pillars of democracy is freedom of speech. No? Okay. So our Constitution, of course, is very clear on that by saying that we cannot pass a law that would hamper freedom of speech, of expression, of in the right of the people to peaceably assemble. No? So when it comes to protests, when it comes to speeches, when it comes to expressions, in a democratic setting, untouchable sa mga yan. No? And only people who are not sure of themselves, ano kasi, for me talagang untouchable yan. Hindi mo pwedeng sabihin na in any way or form, you would like to abridge that. So, these actions, of the government should be, in your terms na bubusalan ang ating mga SOCMED, parang may gusto kang anuhin sa mga tao na iparating na you are not allowed to criticize this government. Exactly. Yun ang undertone Yeah. o yun ang kanyang undeclared message. Yes. Do you believe that yun ang gusto nilang mensahe talaga? I think the government's attempting probably to do that, but I believe that there's a stronger moral compass from other countries na halimbawa nakahandle ng Meta, nakahandle ng TikTok. Maybe yun yung gustong sabihin ng PCO. But for me, I don't believe na kaya nilang influence in that way in order to handle the flow of information. So probably they're trying to do that, but whether they are successful or not, I believe that freedom of expression will find a way to be expressed, speech to be said, assembly to be conducted. You cannot, in all political history, as a student of history yourself, and as a precursor of these political events, alam mo na hindi pwedeng busalan ang taong bayan. It's just a matter of reaching a particular tipping point to cleanse whatever be the chain that they put on our speeches. Lalo na ngayon, Attorney Marlon, mga kababayan, ang teknolohiya ay napakabilis. Ang teknolohiya ay napakalawak Yes, ng kanyang pwedeng abutin at Walang i-develop. borders ang
ano ngayon, it's Oo. not traditional anymore. Ginawa yan ng tatay niya, ha, mga kababayan, ni Marcos Sr. in an atmosphere of open declaration of martial law. Pero lumutang pa rin at nagkaroon ng tinatawag na mosquito press. Ito yung mga mosquito press ay mga underground Yes, oh. operations. Mga mosquito dahil kumakagat, may sting pa rin, pero unti-unti ay napiperwisyo niya ang administrasyon ng Marcos Sr. Kagaya ng pagkakaroon noon ng mga free press at mga iba pang mga publikasyon na patago ang pag-distribute at pag-printing. But that was the time without social media. That was the time without internet na may ma-access ng ordinaryong mamamayan. Right now, hindi maganda na sinasabi ngayon ni Atty. Marlon na ang panawagan ng PCO at the Office of the President kunwari ay para sa disinformation at misinformation kung kaya magkakaroon ng regulatory interventions. Ang Meta na nagmamay-ari ng Facebook, ang Google na nagmamay-ari ng YouTube at iba pa, in the guise na ipoprotect daw ang karapatan ng mamamayan against sa paglaganap ng disinformation and misinformation. Mahirap po ninyo kumbinsin ang taong bayan. Your timing is very clear. Tinatiming nyo sa panahon na sumasambulat ang iskandalo sa Pangulo ng Bansa. Instead na sagutin, pangbubusal at pagmaniobra na takpan at gawing kasiraan sa mga grupong naghahanap ng katanungan at kasagutan. Number 2, ang inyong pamamaraan ay very symbolic and patently kapareho ng ginawa nyong, kunwari isususpend si Hubahib para sa preventive suspension sa kaso niya, kunwari isususpend si Mike Rama ng 6 na buwan, mga kababayan, for a flimsy case ng isang empleyado o 2 empleyado niya. Kunwari, mga kababayan, ay si Mayor Alice Gao ipapaimbestigahan dahil posibleng espiya ng mga inchik sa Tarlac. Si Mamba. Kunwari, si Mamba ay ipaimbestigahan. All of these patterns, kung si Atty. Marlon pa magsabi niyan, ay nagdudugtong sa isang hindi mapapasinungalingang mga akto ng isang diktadura at otoritarian na paghahari at hindi bukas sa mga critical opinions na nanggagaling sa mga mamamayan na gustong tanungin ang pananagutan sa nangyayari sa katungkulan ng Pangulo. Do you share the same belief? There are no coincidences in politics. And nakita natin na yung governor na nag-allow ng rally sa Tagum was suspended. Yung mayor na umakyat sa Cebu ay biglang na-suspend. Yung governor na anti-EDCA is na-suspend. Yes. These are not coincidences. And I think that there's a message that they're trying to send. And probably it's a chilling effect. So siguro, konti yung mga nagsasalita ngayon kasi meron talagang epekto, there's a chilling effect. But what I'm confident of is that if I look at the history of the Filipino people, we always fight against these abuses. In almost every decade, there has been uprising from the Filipino people in order to right the government, in order for them to recover the government that they would want. So kahit ganito yung ginagawa ng government in the actions that they are undertaking, I'm quite confident in the ability of the Filipino people to demand what is just for them. Hindi ako naniniwala that the Filipino people will allow a long period of this governance. And I do believe that in my heart, that the Filipino people is always a fighter. Yeah. Because ang mantra, ang doktrina dyan, mga kababayan, in social movement, na natutunan po namin sa karanasan at aktual, na pakikibahagi po sa kilusang masa, the greater the suppression and oppression, the greater will be the resistance. Kapag matindi po ang inyong pangbubusal at paglabag sa mga karapatan ng tao, at kapag ginagamit nyo ang kapangyarihan para po busalan ang mamamayan at labagin ang mga karapatan, kagaya ng ginawang pagbubusal ng illegal na independent suspension ng National Tyrannical Commission ng NTC sa SMNI, ang pagtanggal ng mga karapatan ng broadcasters na magpahayag, magkaroon ng kabuhayan dahil sa pag-atake sa SMNI, simbolo po yan na ang taong bayan ay nakakapag-identify ng kanilang issue sa mga bagay na gusto nyong pagtakpanin. What is that? There is no tolerance for criticism and contending opposition against this government. Kung kaya ang taong bayan ay, sabi ni Atty. Marlon Bosantog, nag-agree ako, mahirap mong kadinahan,
itali ang kanyang pag-iisip at damdamin dahil lamang ikaw ay nakikipagsabwatan sa mga malalaking corporate social media owners. Hindi po mangyayari na habang buhay ang taong bayan ay magiging pasensyoso sa mga hakbang na pati po ang mga batayang karapatan nila sa pagpapahayag, pag-angkin at pagdinig sa impormasyon at pakikipagsalamuha sa kanilang kapwa-tao para makialam at makipaglahok sa pagbubuo ng tamang pamamahala ay puputulin pa natin. Hindi na po tama ang ganyang kaganapan. Attorney Marlon, final na discussion point, mukhang kukulangin tayo ng oras tungkol doon sa controversial Supreme Court ruling on the Didoro, CPP, NPA, NDF case. Anyway, we can get back on that on Monday. Yes, Habang nagbi-meeting ngayon ang Legal Cooperation Cluster. Yes, para I think they're matapos preparing yung for that. hearing, para matapos yung hearing. At may hearing din na summary hearings. Parang meron tayong update. Yes, May 15, 16, and 17. Yan pong dahilan kung bakit papunta ako sa lugar na yon sa Iloilo City para po ipagtanggol ang mamamayang Pilipino at ang pamahalaan laban po sa mga maniobrang legal ng CPP, NPA, NDF, lalo na po dito sa controversial red tagging definition ng Supreme Court. Hindi po natin yan palalagpasin. Ang mamamayan, ang pinanggagalingan ng kapangyarihan at ang katotohanan ay hindi pwedeng ipagkait sa mamamayan. Even if the Supreme Court may say so, the people will have still the right to stand on the ground, to ferret out the truth and identify correct information kung sino nagwawasak ng kanilang bayan. Attorney Busantog, final rejoinder po ninyo sa katanungan ng taong bayan. Saan po patutungo ang isang gobyerno ngayon ng Marcos Jr. na nabubuhay everyday to survive using different kinds of manipulation of law and apparent use of pattern of authoritarian rule similar to the previous Marcos Sr. government? How long will the people remain tolerant of this kind of travesty in public office coming from the highest office sa ating pamahalaan? Your reaction and opinion to that perception of the people now? Ang sabi ni Abraham Lincoln, democracy is a rule of the people, for the people, and by the people. It is by the power of the people that we have a president exercising his constitutional powers as granted by the people. And if there is a misuse of that authority, the power will always go back to the people. So, ang tao naman kasi parang mayroon tayong tinatawag na dapat in-exercise ng government, restraint, di ba? Nag-ano yan ng maximum tolerance. But when things are no longer tolerated, all the powers that are accorded to the elected officials will always come back to the people. So the ultimate judge of the conduct of the president, of this government, of the PCO, is always judged by the people. We have the electoral way. We have the electoral way of changing our government. But there is no, it's also constitutionally protected that people will ask for the resignation of these people. That's also allowed by the Constitution. And uprising actually, while not allowed by the Constitution, is a recognized way to change a government. Totoo yan. Kaya nagkaroon tayo ng EDSA 1, EDSA 2, no? Kahit hindi mo ilagay sa Constitution yan, that's always an implied power of the people. Which is historical recognition of the tradition of direct exercise of the sovereign will of the people. Yes. Parang gano'n ang kategorya. Yes, kung sa government yan, the power to hire includes the power to hire. Yun. It was the people who hired the president, and the people can fire the president. Yeah. For as long as, ini-emphasize namin nila na Atty. Busantog, hindi po armadong pamamaraan, hindi marahas, hindi madugo, pero sama-samang pagkilos, kolektibong pagpapahayag sa mapayapang pamamaraan, even the petition to the president to make him resign from office ay hindi po krimen. Yes. Yan po ay mga options sa collective actions of the people in peaceful assembly for the redress of grievances. At dapat pinapakinggan yan, kung si Atty. Marlon pa, yan po ay conscience call of the people.
that cannot be simply ignored or laugh upon, pagtawanan lang ng Pangulo ng Bansa. Maraming salamat, Attorney Marlon Bosantog, for joining us today dito sa Pilipinas Nating Mahal, at sa mga nagmamahal po sa programang ito at naghahanap po ng aking kapartner na regular na si Ma'am Lorraine Badoy. We are expecting her to get back as soon as she's ready after her leave sa kanyang pamamahinga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa episode na ito. Pakatandaan po natin palagi ang panawagan natin kung bakit binubuo natin ang Pilipinas Nating Mahal, sapagkat walang ibang magmamahal ng bansang Pilipinas kundi tayong mga mamamayan din po. Kasama si Attorney Marlon Bosantog, ito po ang inyong tagapagtaguyod ng boses para sa demokrasya at kapayapaan. Ako po si Ka Eric dito sa Pilipinas Nating Mahal. Maraming salamat. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipin pa ng gobyernong ito.